Mga kababayan, ayon kay Congressman Leandro Libiste ng 1st District of Batangas, mga kababayan, matindi itong galawan ng batang ito ngayon. Napaka tapang talaga nito. Hawak niya umano ang soft copy ng 2025 flood control budget insertions with corresponding proponents. Malupit talaga itong batang ito. Ayon pa sa kanya, mga kababayan, 3 bisis niya umano nilapitan itong dating UC Cabral at saka itong si Director Bote. Ayon pa sa kanya na sa huli nilang tagpo nito ni Secretary Cabral sa pamamagitan ni Director Bote, mga kababayan, kasi nung time na nag-resign na si UC Cabral, nung nadawit na yung pangalan niya, mga kababayan, ay nagbitiw ito. Nung time na huling punta ni Congressman Libiste sa kanya, dumaan siya kay Director Bote kasi si Bote na noon yung parang nag-assume or officer in charge doon sa opisina niya, UC Cabral, mga kababayan. With the approval of Secretary Vince Dizon, mga kababayan, kasi nangungulit talaga ito si Congressman Libiste na hihingiin niya yung 2025 flood control budget allocation with corresponding proponents, mga kababayan. So, nandoon na sa kanya, mga kababayan. Ibinigay sa kanya ng staff umano ni UC Cabral, mga kababayan. So, ayon pa sa kanya, nandun lahat, kumplito lahat. Bilyon-bilyon ang pera na nakalaan doon. At ayon pa sa kanya, detalyado ang file na yun. Saang distrito, sino ang proponent, magkano ang halaga. Isa pa dito, mga kababayan, hindi lang mga mambabatas, hindi lang mga government officials, pati mga na-mention niya, mga contractors, may mga kongresista, may mga senador, may mga secretaries. Special mention nga niya, mga kababayan, yung executive office. So dumadapo na talaga ito si Congressman Leandro Libiste, mga kababayan, sa Malacanang. Hawak-hawak na niya yung file na umano'y naglalaman doon sa 2025 budget insertions. Nandiyan na sa kanya ngayon, mga kababayan. So handa na siyang ilahad ito, isa sa publiko ito, pag nag-antay lang siya ng tamang pagkakataon na aniyay kailangan na may pahintulot ang mga ahensya na may kinalaman dito, gaya ng DPWH. Ang una niyang nasampulan dito, mga kababayan, kasi makulit si Congressman Ridon, itong party list representative ng Ako Bicol. Kinukulit siya na bakit hindi niya ilalahad yung mga pangalan ng mga kongresista o mga mababatas o sino man na nandyan sa file na hawak-hawak umano niya. So sinampulan niya ngayon, bukod kay Gargiula, mga kababayan, si Gargiula naman ay kahit hindi pa hawak ni Libiste yung file na yan, inilahad na ni Libiste yung mga anomalya ni Gargiula sa distrito niya eh. Bukod kay Gargiula, mga kababayan, pinangalanan na niya kanina si Ako Bicol Party List Representative Congressman Terry Ridon, yung kongresistang nagmamalinis at
pumapapil na mag-iimbestiga dyan sa Dolomite Beach. O ano na ngayon? Congressman Terry Ridon. At isa pa mga kababayan, umano'y may insertions din yung nanay niya. Si Senator Loren Ligarda, mga kababayan. Biruin mo, itong batang ito talagang maniniwala talaga ako na wala talagang sinisino ito. Basta sa kanya lang ay lalabas ang katotohanan kahit sinong masasagasaan. Ito yung mga mambabatas natin na kailangang protektahan sa ngayon. Kailangan na mga security escorts nito, mga boss, doble ingat kayo. At mayroon pa siyang panawagan, mga kababayan, nung in-interview siya ni Ted Filon at saka ni Didi Chacha, mga kababayan. Nanawagan siya na kailangang protektahan itong si Director Bote at saka yung mga staff ni Yusek Cabral na naiwan. Siya mismo, mga kababayan, na nagsalita na kailangan i-secure. Kung maaari i-secure natin si Director Bote at saka yung mga staff ni Yusek Cabral na naiwan. Kasi alam niya na yung mga tao na yun may alam talaga dito sa hawak-hawak niya. Kasi doon galing sa opisina ni Yusek Cabral yung subcapin hawak niya eh. At staff daw ni Yusek Cabral yung nagbigay sa kanya dyan. So ibig sabihin, nandoon yun sa computer nung staff na nagbigay sa kanya. Hanga ako dito sa batang ito, mga kababayan. At sana protektahan ito. Kinakabahan ako dito eh. Itong batang ito eh. Talagang hindi lang salita. Hindi lang puro dada. Mayroon talagang hawak na ebidensya. Kabahan na itong mga politiko, mga government officials na sangkot dito. Kabahan na kayo kasi ito si Congressman Libiste, hindi lang ito dada, hindi lang salita. Talagang mayroong ebidensya. Abangan natin ito, mga kababayan, kung ano ang magiging disposisyon ng DPWH nito. Kung ito si Vince Dizon, wala itong pinoprotektahan, dapat as soon as possible, bigyan na niya ng go signal itong si Congressman Libiste na ilantad mo na yan. Isa sa publiko mo na yan. At ayon pa niya, mayroon na rin daw na ibigay na daw niya umano ang nakapag-furnish copy na daw umano siya dito sa Office of the Ombudsman at saka sa ICI, mga kababayan. So if ever mayroong mangyaring hindi maganda sa kanya, ay at least nakapag-distribute na siya ng detalye na ito sa mga sangay ng gobyerno na may mga concern talaga sa mga ganitong mga pangyayari.